Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi mano sa mundo ng social media. Tila lumabas nga ang nakakagimbal at talagang balita na ito dahil nga nagsalita na si Tatay Digong at may matinding hamon nga kay Martin Romualdez na ito. Pati nga si Attorney Claire Castro ay nagsalita na rin at binanatan nga itong si Martin Romualdez na ito. Dito nga natin makikita na dapat dito ipakita ang kayabangan nga ni Romualdez aka Tambaluslos na dapat niyang sagutin si Tatay Digong na magpa-audit ito kung saan nga ba talaga galing ang kanyang pera. Kung makabanat sila para silang walang ginagawang mga kababalaghan. Ngayon nga ay tila natatameme na nga si Romualdez na ito dahil nagulantang nga sa mga kabalbalan na ginagawa at ibinubulgar ng matitinong mga attorney, lalong-lalo na si Attorney Salvador Panelo sa Zazot at former President Rodrigo Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang pinagkakaisa na nga nila si Vice President Sara Duterte na pabagsakin, kaya naman sumaklolo na si Tatay Digong sa issue na ito na tila talagang mananahimik si Romualdez na ito. Sa isang salita pa lamang ni Tatay Digong ay tila hindi na nga ito nagkakalat, kaya naman takot na takot magpa-audit ito si Romualdez na ito dahil alam niyang may tinatago siya at mga kababalaghan na nangyayari sa kanilang mga pera, kaya naman ayaw netong magpa-audit. Kaya naman ang sigaw ng taong bayan ay dapat kaladkarin ito sa Senado at imbestigahan at pigain ng pigain hanggat hindi umaamin sa kanyang mga kabalbalan at kasalanan na ginawa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yan, nabuwis ng taong bayan. Oh, yun naman ngayon. Medyo nag-iingay naman ngayon ang ating dating Pangulong Duterte. Alam mo na issue yung mga yung mga confidential fund na yan, 'di ba? Yan na. Di ba? Isa si Vice President, 'di ba? Oo, na-question nga sa confidential fund o nasilip o naging issue yung confidential fund ng DepEd. Oh, yan na ngayon si dating Pangulong Duterte. Putang ina. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung asking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, ano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman,
to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Actually, no. Sa totoo lang, ang dami, nung tinanggalan ang OVP ng confidential funds at saka yung DepEd, dami talagang umalma, partner. Ang daming umalmang mga kaalyado ni VP Sara. Diba? Akala ko ba, ang confidential funds ay tatanggalin. Pero ang katotohanan, abay, tinanggalan lamang ng confidential fund ng Kamara de Representante si VP at Education Secretary Sara Duterte. Ano po ang pruweba na marami pa palang mga tanggapan ng gobyerno ang may confidential fund at hindi tinanggalan? O tignan po natin, ito pong slide na ito, magpapakita sa inyo kung ano-ano pala yung mga ibang ahensya na mayroong confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Aba, nangunguna sa listahan natin ang Kamara de Representante. O ito po basahin natin. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. O diba? Ang mga taga-kamara, wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. E ang tanong, paano po yung 1.6 billion ng Kamara de Representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, extraordinary expenses ng Kamara de Representante? Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng Navy? So ano po, Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea? Sige po, dahil kinakailangan, although similarly situated, must be treated alike. Ang tawag po dyan, Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary, pero ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, instead of 19 days, 11 days lang daw yun. Ano naman, parang wala akong makita ay so what? What is important is ginastos yan for purposes it was intended, and that is para sa confidential and intelligence funds, security. Ginamit yun. Pangalawa, sinasabi nga ng Budget and Management Office and even COA na walang illegality doon sa pag-transfer. So, what's the hulu? Anong pinag-aawain nila dyan? Wala namang problema dyan eh. You have to consider na siya ang vice chairman ng di ba? Combination of yes, So that's why yung pagpunta naman niya doon sa task force na yun, she carries with it the weight not just of her being the vice president, but kasama na rin yung kanyang pagiging DepEd secretary. Sang-ayon din si Senator Bato sa pahayag ni Vice President Inday Sara kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Enemies of the state na yung kalaban sa peace and order, yung mga tao na yan, yung umaayon sa contingency fund. I am referring to the people from the left, saka yung kanilang mga party list. And refer ko dito yung mga makakaliwa na talagang tatamaan kapag mayroong contingency funds yung Office of the Vice President at saka Office ng Secretary of DepEd. Gagamitin talaga yan against sa kanila doon sa mga nagre-recruit doon sa mga kabataan sa mga eskwelahan. Kaya sila nagkukumahog na harangin yan. Yung si VP mismo, nagsabi na okay lang na wala. Pero mas okay sana kung meron para mapabilis daw yung trabaho. We can only propose, but we are not insisting. We can live without confidential funds. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds. Pero siya na mismo yung nagsabing okay lang na wala. Diba? Bakit? Ang daming umaaray. Diba? Minsan lang naman umalma si VP Sara pero in general pa ngayon, hindi para patungkol sa kanya. Yung yung sinabi niya na yung
tumututol sa confidential funds ay kumakalaban sa kapayapaan. Parang something to that effect. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. It is worth noting that the Department of Education's membership in the Anti-Terrorism Council and the Office of the Secretary's membership in the National Task Force LCAP exemplify the department's unwavering commitment to the protection and well-being of our learners, personnel, and other stakeholders. By actively participating in these crucial bodies, the Department of Education showcases its dedication to addressing security threats and creating a safe learning environment for our future generations. Natin sabi na para sa kanya yon. Pero siyempre, timely lang kasi na ibalita na tatanggalan siya. So, ganun naging pahaya. Oo. So, wala na nga ako nadinig masyado kay VP tungkol doon. Pero ba't ang daming umaaray? Sa DepEd, no? Diba? Yan na. Kaya ngayon, ang nangyayari is, ito, tinanggalan si VP Sara ng confidential funds, umiigot na ngayon ang issue, papunta doon sa mga congressmen. Iyon, nandito na. Saka kay Senate President. No? Na mga confidential funds, when in fact, hindi pala siya confidential funds. Maybe another term for PDAF. Yung extraordinary expenses. Attorney Claire. Diba? Bakit nga ba? Well, anyway, umalma. Si dating Pangulong Duterte at sinasabi nga ay isilipin din, alamin din po natin tayo, taong bayan na mga nagbabayad kung saan napupunta at dinadala itong ating mga binabayad na buwis. Wala akong tutol doon, partner. Maganda suggestion yan. I mean, lahat na kayo. Diba? I-liquidate nyo. Yun, the word liquidate. Diba? Attorney Claire. Lahat na kayo i-liquidate nyo. Diba? Siyempre, pag sinabi ngayon ni dating presidente, dating presidente Duterte. Nagsalita na siya, attorney. Na i-liquidate. To the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. Nagsalita na siya, attorney. Na i-liquidate yung confidential funds ala extraordinary expenses and miscellaneous expenses ng especially ni Speaker Martin. Tumataginting na magkano yun, partner? Billion yun eh. 1.6? Attorney. Billion Pesos. Parang hindi ko mabibilang yun. Partner, hindi pa ako nakakahabol doon. Oo nga. Wala pa ako sa million. Billion pa kaya? Diba? Billion. Natapos ang math ko sa 999,000. Natigil na doon, attorney. Natigil na pag-compute ko doon. So, partner, ganito. Okay yun. Diba? Pero ang sabi kasi ni Congresswoman Kimbo, auditable. Auditable yun. So, ma-audit yun ni COA. As compared
sa confidential funds. Oo. Kasi confidential nga, Attorney Claire. Kaya nga, di ba, tumataas yung kilay nung iba, pagdating sa confidential funds, para bang, paano nyo marireport yan? Pero syempre, may guide. May guidelines naman daw sa pag-report ng confidential funds. Pero ang tanong ko, bakit nga ba sila umaaray? Tapos, ang sabi ni dating Pangulong Duterte, na parang kailangan tong ipaliquidate sa COA. Diba? Hinihingi niya ngayon ang tulong ng COA pagdating dito. And I will demand the COA, because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Pero, nung nabanggit ko yun, nabanggit niya yun, Pat. Siyempre, nag-reminisce ako, pabalik. Ano ba nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte? Diba? At that time, na pinupush siya na report ng confidential funds. Sa kanya unan natin na dinig. Bakit niya daw i-report? Confidential nga. Kaya nga confidential, Attorney Claire. So, and at the same time, siya din naman ang nagpauna na ayaw magpakita ng salin. Ombudsman Martires, hindi na hinayaan. Maging open. Yung access, hindi na yan open sa lahat. Kailangan may request, kailangan umokay yung taong involved. Bago nyo yan makita. Diba? Pero ngayon, sige, ako gusto ko yung suggestion ni dating Pangulong Duterte, lahat mag-liquidate kayo. Ang problema, partner, hindi lang si Speaker Romualdez to. Siyempre, i-require niya din na ma-audit si VP Sara. Siyempre, dapat. Lahat yun. Dapat paliquidate niya rin. Kasi lahat hindi na pwedeng hindi. Sa lahat, diba? Kaya nga maganda yung suggestion ni Pangulong Duterte. Paano bang naubos yung 125M sa loob ng 19 days? Well, kung ma-justify naman ni VP Sara, di wala naman problema yun. Diba? Ang magkakaproblema, kung sila Speaker of the House, si House Speaker Romualdez. Kung hindi niya, ma-audit. So lahat na kayo dyan. Mas okay nga, pati yung dating panahon. Yung mga dating, hindi ko alam kung may problema pa sa mga naunang mga departamento ni Pangulong Duterte. Kasi at that time, partner, galit na galit siya sa COA. Lulusot yan sa local auditor. Yung pagdating noon sa taas, pag-audit, mabulyaso, you blame now the procurement, the mayor, or whoever, lieutenant. Tanggalin na lang ninyo yung auditor dyan sa baba. Kalukuhan yan. Bali. Ano lang pala ninyo Isang audit na lang sa inyo lang. Para isa. What would you... Hindi lang ito. Pati yung DILG, may nabasa ako. Pati yung kay Secretary Galvez, meron flag. Puro flag down. Stop that flagging. God damn it. You make a report, do not flag. Do not publish it. Malamang dito nakuha ni Ombudsman Martires yung idea na wag daw munang i-publish kung ano man yung report ng COA. Because it will condemn the agency or the person that you are flagging. The flagging is spelled F-L-A-G-G-E-D. Ang ginagawa ninyo is F-L-O-G-G-I-N-G. Flagging. Hampas. Huwag naman sige kayo flag ng flag. Tapos wala namang napreso, wala naman lahat. And yet you know that when you flag, there is already a taint of
corruption by perception. Open na tandaan mo yun, di ba? Sa DOH na issue? Nako po, yan na during the pandemic. Yes! Diba? Di ba? Parang kung paano niyang batikusin ang COA noon. Pero ngayon, kailangan COA ang mag-evaluate. Nako. Medyo umiiba ang tono ng no? Ng mga salita. Hindi ko hindi ko tututulan dyan. Si dating Pangulo. Si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Kasi kailangan lahat kayo. Diba? Kailangan lahat kayo. Pati si diba? Pati si Pangulong Marcos, PBBM. Lahat na kayo. Alam nyo, kailangan nyo naman kasi i-report yan eh. Unang-una, hindi nyo yan pera. Pera ng taong bayan po yan. Diba? Hindi ba? Binabayad pera ng taong bayan, pinag-aawayan nyo. Pinag-aawayan nyo. Kumbaga, ibinigay lang sa inyo yan. Hindi inyo yan. Tapos kami na nagbabayad ng tax, kami na nagbabayad ng pansweldo nyo at ng mga perks na yan, wala kaming kaalam-alam sa mga ginagastos nyo. Diba? Yun ang doon, medyo, hindi naman po maganda sa panig naman natin na tayo nagbabayad attorney care ng buwis natin, tayong taong bayan, pero pagdating sa ganyan, tahimik sila. Hindi po pwede, hindi ba? Kaya, di ba? Kaya, isundin natin. Yung payo ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, lahat kayo. Siguro, pati yung dating yung confidential funds partner, pati na yung kay dating Pangulong Duterte. Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time, buksan mo lahat. Mayor, ako, taga Davao, kilala mo. Kung lahat yan na-report, sabihin ng COA, cleared. Si dating Pangulong Duterte, cleared. Diba? Kasi kung nanghahamon kasi si Pangulong Duterte, dapat malinis din siya. Correct. Yun eh. Hindi ka pwede maghamon, tapos ikaw pala, hindi ka pa nakapag-liquidate. Kung cleared naman siya ng COA, di COA sabihin mo cleared. Yung lahat ng dating departamento, cleared. Wala lang ng issue dyan. Correct. Yun lang nga. Pansin mo Attorney Claire, this past few days, naumpisahan yan sa LTF. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga katapang si Tatay Digong, Senador Bato de la Rosa na ipagtanggol ang dapat lamang na ipagtanggol dahil kung titignan natin at pag-aaralin natin mga kaibigan, mas malaki pa talaga ang pera ng mga kongrehista kaysa sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte na ngayon nga ay talagang pinag-iinitan. Ngunit titingnan natin ang mga budget nga raw nila at hindi ito confidential fund ay mas malaki pa. Bilyon-bilyon ang kanilang mga pondo or sinasabi na allowance lamang ito at hindi pa tinutulong sa taong bayan. Kaya naman nakakahiya ang mga ito sa banat ni Tatay Digong at nakakahiya naman talaga dahil bilyon na budget nila or allowances na pinagsasasabi nila na hindi nila tinutulong sa taong bayan. Kaya nakakahiya ang ating administrasyon ngayon. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.